Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo pong mga OFW, mga migranteng Pilipino, lalo-lalo na po yung mga kababayan nating nandito sa United Kingdom. Ako nga po pala si Paul Ocampo, ang content creator po ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Ako po ay naninirahan dito sa Inglaterra at ako po ay 17 years na dito. Kaya inuugat na. Ngayon, recently, nasabi ko na po sa inyo ang pagpanaw po ng aking mahal na ina. Kaya sa hanggang ngayon po na itong magpapasko malungkot pa rin. Kauna-unahan pong pagkakataon magpapasko kami na wala siya. Kaya hanggat maaari, siyempre hindi naman pwedeng hindi mo i-celebrate ang Pasko. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang buhay kahit wala na ang aming ina. Ngayon, nakaraang vlog pinag-usapan po natin yung tungkol sa Pasko dito sa UK. Yung masaya ba ang Pasko dito? Ano bang klaseng may Pasko dito na pag-usapan natin yun. Tapos nabanggit po natin doon yung tinatawag pong Christmas market. Ngayon, sa obserbasyon ko po sa tagal ko na dito, ang Christmas market po is equivalent din sa Winter Wonderland. So pagkasama po yung dalawang yan So hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kaya kung may Christmas market, meron ding Winter Wonderland. Ngayon pag-usapan po natin yung Christmas market. Ano ba yan? Usually naalala ko meron vlog si Casey Cuneta, yung anak ni Sharon sa Germany, di ba? Actually, doon ang galing ang Christmas market. Yun ang history niya. Doon siya sa medieval Germany, kauna-unahan, hanggang kumalat na sa buong Europe, tas hanggang nakarating na dito sa UK. So, sa definition po ni ChatGPT, sinasabi po niya na ang Christmas market, UK Christmas market, is a seasonal outdoor market held in towns and cities during December, inspired by German and European traditions. It features wooden stalls selling festive food, mulled wine, crafts, gifts, and decorations, creating a warm Christmas atmosphere. So, gaya nga po na sabi ko kanina, nagsimula po ang Christmas market sa medieval Germany. So, mga 1500s yan. I don't know kung anong panahon yan. No? Tapos, naging popular yan dito sa UK. Itong recently lang, itong mga 1990s hanggang year 2000. Usually, naging popular to sa mga big cities like Birmingham, Manchester, and London. Ngayon, ang pinopromote ng Christmas market yung pagkakaisa ng komunidad. No, para magsama-sama ang komunidad, magkaroon ng celebration, di ba? Tapos pinapalakas din niya yung kalakalan ng mga pagkain, mga damit, o ano man ang tinitinda doon sa Christmas market. Tapos, yun nga, gaya nga nasabi ko kanina, ang Christmas market sa Winter Wonderland ay magkasama. Ngayon, ano naman yung Winter Wonderland? Kasi sa town, dito sa town namin, sa Nottingham, makikita mo yun nakakalat yung mga Christmas market. Kasi yung Christmas market, yung mga stalls yan yung mga pagkain, yung mga binibenta nila doon, kung ano-ano. So, pagkalagpas mo ng konti, makikita mo na yung Winter Wonderland. Yung isa siyang parang isang malaking place siya na kung saan nandoon lahat yung mga activities. So, ano ba yung Winter Wonderland? Yung Winter Wonderland, equivalent din yan ng Christmas market. Kasi hindi yan pwedeng hindi maghiwalay Magkasama yan palagi. Pag kami nakita kang Christmas market, usually meron niyang Winter Wonderland. Ngayon, ang Winter Wonderland, nagsimula yan sa Hyde Park sa London. Actually, nakapunta ako niyan 2 years ago. Siguro 2022 yata yun Nagpunta ako diyan, grabe, ang ganda niyan. Ang laki niyang Hyde Park na yan. Sobrang laki niyan. Ang daming mga rides, mga pagkain. Tapos, may mga show doon, may mga banda, may mga malalaking food stalls. Parang food mall na nga Pero, ano siya,
Ibig sabihin, kalat-kalat yan. Isang malaking ano. Malaki kasi ang park na yun, Hyde Park na yan, malaki yan eh. Kaya yung kalahati halos ng Hyde Park, ginawa nilang ano, Winter Wonderland plus Christmas Market. Pero actually, nung nagpunta ako dyan, ang daming tao. Hindi mo rin mai-enjoy kasi pagka sasakay ka ng rides, napakahaba ng pila. Parang kailangan mong pumila doon ng mga isang oras bago mo lang masakyan yung gusto mong rides. Saka ako naman hindi mahilig din sumakay ng mga rides, yung mga Ferris wheel na yan, yung mga roller coaster na yan, hindi ko yung gusto eh. Pero meron akong mga gustong konti doon, yung mga horror na rides ang haba nga ng pila, kaya parang mawawalan ka din ng gana eh. Ang pinakamaganda mo lang talagang gawin pag nagpunta ka sa Winter Wonderland is umikot as i-enjoy mo yung Christmas market na nasa loob ng Winter Wonderland. So yan nga, sabi ko nga sa inyo, nagsimula yan sa Hyde Park, London. Ngayon, ang sabi dito, nag-start yan 2007, yung sa Hyde Park na Winter Wonderland, nakasama din yung Christmas market. So this was, syempre, Christmas time, di ba? So ngayon, ang nangyari, parang naging viral yan eh. Nung nagsimula sa Hyde Park, yung Winter Wonderland, lahat ng mga cities, in-adapt na nila. Unti-unti nag-adapt ng Winter Wonderland. Kaya dati, ako siguro, tingin ko lang dati, talagang Christmas market lang, walang mga rides eh. Ngayon, ang nangyari, nung nakita nila sa Hyde Park na nag-click yun, dinagdagan din nila yung mga yung mga features ng kanilang Christmas market na naging Winter Wonderland. Kaya kung makikita mo, mamaya kukunan ko yung Winter Wonderland doon sa Nottingham, makita mo yung may nakalagay doon, Nottingham Winter Wonderland. Tapos iba pa yung Christmas market. So magkasama yung dalawang yun. Kaya ang mga puti kasi, dyan sila nag-i-enjoy. Yan talaga ang focus ng kanilang Christmas. Yung Winter Wonderland at saka yung Christmas market. So, sa Winter Wonderland, ano ba makikita mo doon? So, dito sa Nottingham, merong ice bar. Meron din yan sa Hyde Park, meron ding ice bar. Yung ice bar, nakapasok ako dyan, negative talaga doon, parang negative 5 o negative 6 ang loob. Tapos talaga malamig kasi nga ice bar, di ba? Tapos doon, meron silang bar doon, ice bar nga, may bar doon, pwede kang uminom. Pwede kang uminom ng hot chocolate, pwede kang uminom ng beer, pwede kang uminom ng sinasabi nilang ano na yan, yung mulled wine, hindi ko pa natitikman yan. Tapos, alam ko walang pagkain eh. Basta inom lang ang pwede mong gawin doon. Napakamahal ng ticket nung time na pumunta ako dyan 2 years ago, parang nasa 25 pounds na yata isang tao, di ba? Sipin mo. So, pinuntahan ko lang yun para sa vlog eh. Gusto ko talang makita. Saka gusto ko din ma-experience. So, pagdating mo doon, talagang kailangan naka-coat ka para hindi ka lamigin. Kasi nga, kung malamig na sa labas, triple yung lamig sa loob. So, yun ang gagawin mo lang doon. Mag-inom-inom, itingin-tingin ng mga ice sculptures. May mga ice sculptures doon. Pwede kang magpap selfie, pa-picture, picturean mo siya, video mo. Yun ang ano niya. The same lang niya sa lahat ng mga Winter Wonderland sa buong bansa ng UK. Tapos, meron din siyang Ferris wheel. Nakita niyo yung Ferris wheel na napakalaki, di ba? Ang tawag ko nga doon, Nottingham's Eye. Actually, nung araw tinatawag yan, Nottingham's Eye. Pero ngayon, hindi ko na alam kung parang hindi na eh. Tapos, merong ice skating rink. Pwede kang mag-ikot-ikot doon, mag-ice skating ka doon. Tapos, ako, hindi ko naman yung gusto kasi hindi marunong yan. Kahit yung rollerblades, hindi ako marunong. Kahit yung ano bang tawag ko doon? Yung isa, yung roller skates, hindi din ako marunong yan. Kaya manood na lang ako naman nag-ice skate. So, ano pa ba? Merong bar. Merong kumakanta sa gitna. Habang umiinom ka, habang nagkakape ka, nag-chocolate ka, o umiinom ka ng beer mo o wine mo, pwede mo panoorin kumakanta doon sa, nasa taas yan usually. Nakakanta siya. Tapos meron din pagkain din sa loob. Meron din siyang bar doon sa loob na pwede kang mag-order ng food mo kung gusto mo. Tapos may mga small rides din. May Helter Skelter, yung parang mag-i-slide ka pababa. Yan, pay mo siya sa kanila dito eh. Tapos sa Nottingham wala kasi walang mga roller coasters. Pero yung Hyde Park, grabe dyan. Ang gaganda talaga ng mga rides yan pag tinignan mo. Talagang big time yung mga rides nila. Tapos, siyempre pagkain. Mga traditional British food nandoon, di ba? May ibang klase ng pagkain, may enjoy mo. Yun lang ang asiste nito is magastos. Kailangan may dala ka talagang pera. Kung wala kang dalang pera, manonood ka lang, titingin-tingin ka lang. Yan ang kagaya ng Christmas nila. So,
usually, ang mga tao, kahit galing sa malalayong lugar, malalayong part ng Nottingham, pupunta talaga yan sa city center para mag-enjoy ng Christmas market at Winter Wonderland. Kasi yan ang pinaka pinaka activity nila every Christmas, ang Christmas market and Winter Wonderland. So yun lang no. Ganyan mag-celebrate ang mga Briton, no. Christmas market. Hindi lang pagkain ang binibenta doon, meron din mga jumper, may mga bonsai minsan, tapos may mga libro, may siyempre mga related sa Christmas, mga figurines, mga pang Christmas. Meron din Christmas tree yun sa gitna. Malaking Christmas tree na sa gitna. Usually palaging meron yan. Hindi mawawala yan. Tapos meron din mga chocolates na mga parang yung bang gawa ng mga ibang tao. Gawa lang nila, 'di ba? Hindi yung mga Cadbury. May Cadbury din kung gusto mo ng Cadbury, meron yung mga yan. Meron ding, alam ko nga, meron ng Chinese dun eh. May Chinese food na dati wala yan eh. Inihintay ko sana Filipino food nun. Pero alam ko sa ibang lugar meron. Baka Birmingham meron. Sa Birmingham, grabe dun. Kung matao sa Hyde Park, grabe din ang tao sa Birmingham. Ayaw ko na pumunta ron. Ang tindi ng Christmas market doon, talagang, lalo na pag malapit ng Christmas, talagang, elbow to elbow na kayo ng mga, elbow to elbow na kayo ng mga tao. Sobrang dami, grabe. Halos hindi ka na makabili ng Kaya nung last time nagpunta kami doon, sabi ko, uwi na lang tayo kako kasi ayoko dito. Layo ng Birmingham dito, 1 hour trending yun eh. Hindi ako nag-enjoy. Pero ang pinakapangit na, Christmas market na punta ako, Leicester. Ay, Diyos ko. Hindi ka mag-enjoy. Walang kakwenta-kwenta. Talagang napakasimple lang. Ha? May mga rides na maliliit, ganun, pambata. Tapos may Christmas market, kalat-kalat pa. Pero this was like, after pandemic to eh. Hindi ko alam ngayon kung maayos na yung Christmas market nila, pero I don't know. Hindi ako nag-enjoy doon. Kaya yan, kung kayo Pilipino, mga bagong dating dito, kung gusto talaga nyo mag-enjoy ng Christmas market, pumunta kayo ng Hyde Park, London. Yan ang Christmas market plus Winter Wonderland. Mag-enjoy kayo lang, lalo na yung mga gustong magpunta sa mga rides, yung mga gustong makakita ng mapakadaming tao na nag-enjoy ng Christmas. Yang Hyde Park ang puntahan ninyo. Hyde Park, London. Every year meron yan. Hindi yan nawawala sa London. Yan ang picture ng London, yung Christmas market plus Winter Wonderland na yan, na talagang pasimuno siya sa Winter Wonderland sa buong kabuuan ng UK. Kaya kayong mga bagong Pilipino, yung mga bagong nurses natin dyan, na bagong dating, yung mga pamilya nyo, kung nadala nyo na, dalhin nyo sila doon. Mag-i-enjoy sila, lalo na kung may mga bata kayo maliliit. Yun lang nga, napakadaming tao. At maghanda kayo ng pera kasi siguradong ubos ang pera nyo dun. Yun ang, lalo pa naman wala tayong bonus dito, di ba? Walang Christmas bonus dito. Sorry ka, di ba? Ipong ka. January pa lang, ipong ka na hanggang dating mong December. Yun ang technique dito. Kaya yun mga kababayan, may kailan tong vlog na to. Gusto ko lang paliwanag sa inyo kung anong ibig sabihin ng Christmas market, anong bang nangyayari sa Christmas market, at ano ba ang Winter Wonderland in relation with the Christmas market. Maraming pong salamat at Merry Christmas po sa inyong lahat. At sana po ang akin lang gustong sabihin sa inyo punta na naman tayo sa nanay ko na kung may mga magulang pa po kayong buhay, dalawin nyo sila ng Christmas. So, kalimutan nyo na yung Christmas market, kalimutan nyo yung Winter Wonderland. Umuwi kayo ng Pilipinas at mahalin ninyo nanay ninyo, mahalin nyo tatay ninyo, mga kapatid ninyo, kasi ang pamilya ay pamilya, di ba? Mas importanteng makita mo sila, magkasama kayo na nagse-celebrate ng Christmas. Kaysa yung mga Hyde Park na yan, hindi ka naman din mag-i-enjoy doon, hindi ka naman puti, di ba? Puti, mag-enjoy diyan kasi kultura nila yan. Ikaw hindi naman Pilipino ka Mas gusto mo yung mas maganda. Sa totoo lang, mas magandang Christmas natin. September pa lang nga, sineselebrate na natin Christmas dito, hindi Yung iba nga dito nagagalit pa pag naglalagay ka na ng Christmas tree every November. Gusto nila December ka maglalagay. Oh. Di ba? Sige. Sige na po. Marami pong salamat. Ito po ulit si Paul ng For the Way It Goes. Thank you so much.